Hello guys, Ugok Anime PH nga pala, ngayon nga ay pag-uusapan na natin ang chapter 65 to 67 ng Dragon Ball Super Manga. Sana nga ay tapusin nyo ang video na ito guys para makasabay kayo sa susunod na chapter. Kaya kung ready na kayo ay magsimula na tayo. Natapos nga ang chapter 64 sa scene kung saan ay wala nang nagawa si Moro dito sa Perfect Ultra Instinct ni Goku at dumating na nga din sa point na kung saan ay nagmamakaawa na nga itong si Moro. Dito na nga papasok ang chapter 65 ng Dragon Ball Super Manga na pinamagatang Son Goku Earthling. Sa unang panel nga ay ating makikita itong si Krillin na nakatayo at nakikita nga niya ang mga ginagawa nitong si Goku. Dahil dito ay nasabi ni Krillin na hindi na pala kailangan ni Goku ng Senzu Beans. Sa next panel naman ay tinulungan nga ni Goku itong si Moro sa pamamagitan ng pagsira ni Goku sa batong nakadagan dito. Sa point na ito ay pinapatayo nga ni Goku si Moro pero ilang segundo lang ay nawala nga bigla itong si Goku at ito nga ay ikinagulat ni Moro. Si Goku pala ay pumunta sa lokasyon ni Krillin at kinuha nga nito ang Senzu Beans na kapit ni Krillin at bumalik na nga agad ito sa lokasyon ni Moro. Sa point na ito ay sinabi ni Goku kay Moro na hahayaan na nga daw muna niya ito pero sa isang kondisyon, kailangan nga daw nito na tumigil sa mga masasamang ginagawa nito at bumalik na nga rin daw ito sa Galactic Prison. Dito naman ay mabilis na tumugon itong si Moro sa lahat ng sinasabi ni Goku. Dahil dito ay nakumbinsi nga ni Moro itong si Goku sa mga sinabi niya kaya nga ang ginawa dito ni Goku ay binigyan niya ng Senzu Beans ito. Sa moment na ito ay nagtaka nga itong si Moro dito sa binigay ni Goku pero agad naman nagsalita si Goku at ipinaliwanag nga nito ang kakayahan ng Senzu Beans. Once na daw na makain ito ni Moro ay ibabalik na daw nito ng 100% ang stamina nito. Dito nga ay kinain na ni Moro ang Senzu Beans at nagulat nga ito kasi nga naramdaman niya na parang bumalik sa dati ang kanyang lakas at stamina. Sinabi dito ni Goku na kailangan na nga daw gawin ni Moro ang ipinangako nito. Pero sa kasamaang palad ay hindi nga sumunod itong si Moro sa kondisyon na sinabi ni Goku at mabilis nang inatake ni Moro si Goku sa dibdib at balak na nga nitong tapusin ang buhay ni Goku. Pero guys hindi nga tinablan si Goku ng ginawang atake ni Moro at nagresulta pa nga ito ng pagkabali ng braso ni Moro. Sa moment na ito ay sinabi ni Whis na once na daw na naka-activate ang Ultra Instinct ay automatic nga daw na tumitigas ang pangangatawan ng user. Salita naman dito si Biros at sinabi nito na ano nga daw ang ginagawa na ni Goku, ang sabi ko ay tapusin na niya ang laban. Sa point na ito ay ating makikita si Moro na namimilipit sa sakit ng kamay, sinabi naman dito ni Goku na isang duwag nga daw itong si Moro, dagdag pa dito ni Goku na hindi mo ako matatalo sa ganyang estado ng iyong lakas kasi hindi ka nag-training. Salita naman dito si Moro at sinabi nito na sa mga taong mahina lang ang pagsasanay. Salita nga ulit si Goku dito at sinabi nito na isa nga daw yun kahihiyan at never pa nga daw siyang nakakita ng katulad ni Moro. Pero gusto nga daw niyang bigyan ng enough time si Moro para mag-training, after nun ay tayo ay maglaban ulit. Sa moment na ito ay sumigaw nga itong si Jaco at sinabi nito na hindi na nga daw magbabago yan si Moro kaya mas maigi pa na tapusin na nga daw ni Goku yan. Salita nga dito si Goku at sinabi nito na alam daw niya yan pero kausapin nga lang daw niya si Moro ng saglit. Dito nga ay inis na inis nga itong si Moro sa kanyang sarili at sinabi nito na kung iisipin nga daw ay isang kahihiyan daw ito kasi nga daw tinalo lang siya ng mga ganitong klase ng tribe na nag-emerge ng ilang milyon taon. Salita nga dito si Goku at sinabi nito na last na tanong ko na sayo, gusto mo pa bang bumalik sa Galactic Prison? Pero sa point na ito ay nakita nga ni Moro ang kanyang kamay na pinutol ni Meres. Dahil dito ay sumagot nga si Moro sa tanong ni Goku at sinabi nito na hindi nga daw siya babalik sa Galactic Prison at itutuloy nga daw niya ang pagkain ng mga planeta sa universe na ito. Kaya napagpasyahan ni Goku na tapusin na itong si Moro at mabilis nang nag-Ultra Instinct si Goku at sinabi nito na pasensya ka na iniwan sa akin ni Meres ang trabaho ng pag-iingat sa buong universe na ito. Sa point na ito ay nagtanong nga si Moro kung sino nga daw itong si Meres. Salita dito si Goku at sinabi nito na si Meres nga daw ang nagturo sa kanya ng Ultra Instinct. Salita nga ulit si Moro at sinabi nito na kaya din bang gamitin ni Meres ang teknik na yan. Sagot dito ni Goku na oo. Sa sinabi nga ni Goku ay parang nagkaroon pa si Moro ng pag-asa na matalo itong si Goku kasi nga nagawang magaya ni Moro itong si Meres pero agad nang pinutol ni Meres ang kamay ni Moro. Then yung kamay na yun ay nasa tabi lang ni Goku kaya ang ginawa dito ni Moro ay mabilis nga niya itong kinuha at ikinabit niya sa kanyang kamay. At sinabi nga dito ni Moro na kayang umiwas sa mga atake gamit lang ang instinct. Gusto ko din subukan. Dahil dito ay nagulat nga itong si Goku sa ginawa ni Moro. Sa point na ito ay naging isang angel na nga itong si Moro gamit ang ability ni Meres. Dito naman ay salita nga itong si Biros at tinanong nga nito kay Whis kung ano nga daw ang nangyayari.
Sagot nga dito si Whis at sinabi nito na bago nga daw maglaho itong si Meres ay nagaya pa ni Moro ang ability nito. Sa point na ito ay inis na nga itong si Beerus. Sila Clearin at Jaco naman ay nagulat sa mga nangyayari. Dito nga ay mabilis na lumapit itong si Moro kay Goku at sinabi nito na humanda na nga daw itong si Goku. Sa point na ito ay naghahanda na nga itong si Goku sa gagawing pag-atake ni Moro. Ilang segundo lang ay mabilis na umatake itong si Moro at Goku sa isa't isa sa pamamagitan ng pagsuntok. Dahil dito ay nag-create nga ito ng napakalakas na shockwave. Sa moment na ito ay gumawa nga agad si Angel Whis ng isang shield para protektahan itong sila Jaco, Clearin at syempre itong si Lord Beerus. Napansin nga ni Goku na malaki nga ang naging epekto ng ginawa nilang atake na yon sa Earth. Kaya napagpasyahan ni Goku na pasunodin si Moro sa kanya pero habang sumusunod itong si Moro kay Goku ay sobrang daming atake nga ang ginagawa dito ni Moro pero mabilis lang naman nasesalag ni Goku ang mga atake nito. Patuloy ngang naghabulan itong si Goku at Moro, sobrang bilis na paggalaw nga ng ginagawa ng dalawa na ito kasi nga mabilis lang nilang naiikot ang buong mundo. Sa point na ito ay tinamaan nga si Goku ng isang malakas na sipa ni Moro dahilan kaya nga ito ay tumalsik ng malayo. Pero agad naman itong naka-recover, salita nga dito si Moro at sinabi nito na may magic ability pa nga daw siya kaya mas nakakalamang daw siya sa laban. Si Goku naman ay kalmado lang sa mga nangyayari at sinabi nito na talaga. Kaya mo akong matalo, dahil dito ay asar nga itong si Moro kay Goku. Pero sa point na ito ay si Goku nga ang unang umatake kay Moro pero nasalag naman ito ni Moro ngunit sobrang lakas talaga ng atake na yon. Dito nga ay dahan-dahan nang lumalaki ang katawan ni Moro at tuloy pa rin siya sa pag-atake dito kay Goku pero hindi nga ito tumatama. Sa laban na ito ay dahado na nga itong si Moro at napansin nga nila Clearin at Jaco itong si Moro na parang hindi nga daw normal ang nangyayari dito. Sinabi nga dito ni Whis na hindi nga daw kayang i-handle ng katawan ni Moro ang Angel Power kaya ang mismong katawan na nga daw ni Moro ang sumusuko. Si Goku naman ay tuloy pa rin sa pag-atake dito kay Moro at talagang balak na nga itong tapusin ni Goku. Nagsalita nga dito si Goku at sinabi nito kay Moro kung natatandaan nga daw nito ang nangyari kay Saganpo. Parang ganun na nga rin daw ang nangyayari dito kay Moro. Pero si Moro nga ay walang pakialam at sobrang saya nga nito kasi nga daw sobrang lakas na niya. Dito nga ay sobrang bilis na atake ang ginagawa dito ni Moro pero naiiwasan nga lang ito ni Goku. Sa point na ito ay inatake na nga ni Goku itong si Moro ng sobrang daming atake na rektang tumatama kay Moro. Sa moment na ito ay sinabi na nga ni Whis na kung gusto nga daw nitong matalo si Moro ay kailangan nga nitong patayin ito ng instantly. Dito nga ay balak na ni Goku na tapusin si Moro ngunit bigla nang lumitaw ng napakalaking Moro na balak na nga nitong sakupin ang buong planeta. Nang bigla nang umatake si Moro ng isang napakalakas na mouth blast na rektang tumama kay Goku. Sa moment na ito ay gulat nga itong si Goku at sinabi nito na ano nga daw ang nangyayari. Salita naman itong si Moro at sinabi nito na nakipag-isa nga daw siya sa planetang Earth para ma-handle ang ganitong klase ng kapangyarihan. Ibig sabihin guys once na pinatay ni Goku si Moro ay mawawasak na din ang planetang Earth. Salita naman dito si Whis at sinabi nito na kung hindi nga daw mapipigilan si Moro ay maaaring masira nito ang isang buong galaxy. Dahil sa sinabi ni Whis ay gulat nga itong si Goku. Mula nga ang chapter 66 sa scene kung saan ay atin makikita itong si Gohan na parang nakakaramdam ng panghihina ng katawan. Dito nga ay agad nang sinabi ni Vegeta na baka nga daw yan yung absorb ability ni Moro kaya nga agad lumayo si Vegeta sa lupa at sinabihan nga rin ni Vegeta itong sila Piccolo. Sa next panel naman ay talagang dahan-dahan nang nanghihina ang mga tao sa buong mundo. Dito nga ay napunta ang scene dito kay Moro at sobrang saya nga nito dahil dahan-dahan na nga niyang nasisira ang planetang Earth pero sa point na ito ay sinabi ni Goku na itigil na nga daw ni Moro ang mga ginagawa nito pero itong si Moro ay tuloy pa din sa pag-absorb ng chi. At umatake na nga itong si Moro kay Goku ng malalakas na pag-atake ngunit mabilis lang ni Goku na nasesalag ang mga atake nito. Sinabi nga dito ni Moro na ngayon nga daw ang kanyang katawan ay isa ng planeta kaya hindi na nga si Goku makakatakbo pa. Salita naman dito si Whis at sinabi nito na masama nga ang lagay ng planetang Earth kahit nga daw naiiwasan ni Goku ang mga atake ni Moro ay hindi daw ito makakatulong para maiwasan ang pagkasira ng Earth. Kung si Moro nga daw ay patuloy na i-absorb ang chi ng planetang Earth ay maaari na nga daw itong sumabog. Sa sinabi ni Whis ay parang na-trigger nga itong si Beerus na tumulong sa problema ng mga ito kasi nga guys planetang Earth ang pinaka-favorite na planeta ni Lord Beerus dahil nga sa masasarap na pagkain na meron ito. At sobrang special nga daw nito para sa kanya. Kaya nga balak dito ni Beerus na bilasin lang ang pagresolve dito kasi nga bagay daw nalaman ito ng mga kapwa God of Destruction niya ay maaari nga daw siyang mayari ng mga ito.
Dito naman ay sinabi ni Whis na may bad news na daw. Salita naman dito si Beerus at sinabi nito na ano nga daw yon. Salita nga itong si Whis at sinabi nito na nakatanggap nga daw siya ng request galing kay Grand Priest at balak nga nitong kausapin ka. Dahil sa sinabi ni Whis ay gulat na gulat nga itong si Lord Beerus. At sinabi nito na baka nga daw nalaman na ni Grand Priest ang about dito kay Merys. Dahil dito ay nagpapanik na nga itong si Beerus at agad nga nitong binawi yung mga sinabi niya kanina na siya na ang bahala sa planetang Earth. Sa point na ito ay nilapitan nga ni Whis itong si Goku at sinabi nga nito ang kahinaan ni Moro. Ang kailangan nga daw gawin ni Goku ay wasakin yung crystal na nasa noo nito katulad ng ginawa ni Merys. At magagawa nga lang daw ito ni Goku once na ginamit nito sa pag-atake ang divine power ng gods ito ngayon Ultra Instinct. Sa sinabi nga ni Whis ay agad niyang tumugon itong si Goku pero sa point na ito ay pasigaw na sinabi ni Beerus na Goku bagay daw nasira ang planetang Earth ay ipagtabi na nga lang daw siya nito ng pagkain. At dito nga ay ngumiti lang itong si Goku sa sinabi ni Beerus at sila Beerus at Whis nga ay mabilis nang pumunta sa lokasyon ni Grand Priest. Sa moment na ito ay nag-iisip nga itong si Goku at hinahanap nga niya yung crystal na sinasabi ni Whis. Sa point na nga na ito ay nakita na nga ito ni Goku at sinabi nito na bagay nga daw hindi pa siya gumawa ng paraan ay maaari nga daw na mahuli na ang lahat kasi nga daw dahan-dahan ang lumalaki ang katawan nitong si Moro. Sa moment na ito ay biglang ang dumating itong si Vegeta at mabilis nga nitong sinuntok ang lupa na malapit kay Moro dahil dito ay nararamdaman nga ni Moro ang bawat suntok na ginagawa ni Vegeta. Ginamit nga dito ni Vegeta ang teknik na tinuro sa kanya ni Tandang Paibara. Sumigaw nga dito si Vegeta at sinabi nito na habang ginagawa nga daw niya ito ay si Goku na nga daw ang bahala sa crystal na nasa noo ni Moro. Sa point na ito ay mabilis nang sumugod si Goku dito kay Moro at sobrang daming pag-atake nga ang ginawa dito ni Moro pero mabilis nga lang naiiwasan ni Goku ang mga atake na ito. At sa moment na ito ay nag-attempt na nga itong si Goku na rektahin ang crystal sa noo ni Moro, ngunit napakadaming kamay na ang iniharang ni Moro para pigilan itong si Goku. Dahil dito ay nakapitan na nga ni Moro si Goku at dahan-dahan na nga ni-absorb ni Moro ang chi nito, sinabi nga dito ni Goku na bakit nga daw si Merys madali lang niyang nasira ang crystal na ito. Dito nga ay dahan-dahan nang nawawala ang form ni Goku na Ultra Instinct. Kasi nga guys inabsorb na nga ni Moro ang chi ni Goku. Sa point na nga na ito ay pumunta nga itong sila Piccolo sa lokasyon ni Vegeta. Sinabi nga dito ni Piccolo na kung pwede nga daw gamitin ni Vegeta ang fission technique ng Pyreverse. Salita naman dito si Vegeta at sinabi nito na pwede nga daw at halos parehas nga lang daw ito ng principle. Dito nga guys ay mabilis na ibinigay nila Gohan, Piccolo at ng iba pa ang chi nila at si Erso naman ay sinabihan ni Piccolo about dito sa fission technique. Kaya nga mabilis na sinabihan ni Erza ang mga kasama niya. Sa point na ito ay nag-ambag nga din itong si Trunks at Goten ng kanilang kapangyarihan at nagtataka nga sila bakit nga daw ginagawa nila papa ito. Siguro nga daw may nakalaban ang mga ito. Sa moment na ito ay nakalikom na nga itong si Vegeta ng chi na pwede niyang ibigay dito kay Goku at ilang segundo lang ay binigay na ni Vegeta ang chi na ito pero Super Saiyan Blue nga lang ang kinayanan nila which is kulang ito para matalo itong si Moro. Dito nga ay nag-aalala na itong si Vegeta kasi nga daw yun na lang daw ang chi na meron sila. Sa moment na ito ay nagmamadaling hinanap ni Jaco itong si Bukanda Bulma. Sa next panel naman ay atin makikita itong si Moro na sobrang saya at si Goku naman ay sumusuko na sa point na ito. At sila Piccolo nga ay sinasabi na hanggang dito na nga lang daw sila. Si Yamcha naman ay nisuggest niya na kung gamitin nga daw nila ang Dragon Balls. Ang ibig sabihin dito ni Yamcha na kung ibibigay nga daw nila sa mga taga-Galactic Patrol ang mga Dragon Balls tapos after nga daw sumabog ni Moro ay i-wish na nga lang daw sa mga Dragon Balls na ibalik sila. Salita naman dito si Kirin at sinabi nito na hindi nga daw gagana yun kasi once na sumabog itong si Moro ay buong galaxy ay matutunaw. Dito nga ay sinabi ni Vegeta na wala na nga daw silang oras para gamitin pa ang Dragon Balls na yan, sasabog yan si Moro at hindi na natin yun mapipigilan. Nang biglang nagkaroon ng isang napakalaking amount of energy ang biglang bumungad dito kanda Vegeta. Dahil dito ay gulat na gulat nga sila at nagtataka sila kung kaninong chi nga yan. Ito pala ay nagmula kay Og na isang reincarnation ng Bad Boo at ito nga ay nagpapossess ng sobrang lakas na chi. Pinuntahan nga ito ni Great Lord of Lords para mag-ambag ng kaunting chi. At sa point na ito ay binigay na nga ni Vegeta ang chi na ito kay Goku dahil dito ay na-activate na ni Goku ang Ultra Instinct at nagkaroon nga dito si Goku ng isang malaking chi na nakapalibot sa kanya. Hindi ko lang alam guys kung ano ang tawag dyan.
Sa moment na ito ay dahan-dahan nang lumapit si Goku dito kay Moro at sinuntok na niya ng napakalakas ang crystal sa noo ni Moro dahilan kaya nga nasira ito. At nagresulta nga ito ng isang malakas na pagsabog. Dahil dito ay tuluyan na ngang nailigtas nila Goku ang planetang Earth. Sa unang panel nga ay atin makikita na sobrang saya nga ng lahat ng mga Z-Warriors sa pagkatalo ni Moro. Sa planetang Yardrat naman ay nasense nga din ni Tandang Paibara ang pagkapanalo nila Goku laban dito kay Moro kaya nga pinuri niya itong si Vegeta at Goku. Sa next panel naman ay balik lang ang scene dito kanda Goku. Sa point na ito ay tinanong nga ni Vegeta itong si Goku kung ano nga daw yung huling teknik na ginawa nito para matalo si Moro. Ang tinutukoy nga dito ni Vegeta ay yung parang isang malaking aura na katulad ng Susanoo ng mga Uchiha sa Naruto Shippuden. Salita naman dito si Goku at sinabi nito na sa ngayon nga daw ay hindi pa niya alam basta na lang daw niya itong nagawa. Dito nga ay hindi naniniwala itong si Vegeta na hindi alam ni Goku yung teknik na yon. Salita nga ulit itong si Goku at sinabi nito na baka nga daw sa ibang panahon ay tuluyan na niya itong magawa at masabi kay Vegeta kung ano nga ba talaga yung teknik na yon. Sa next panel naman ay napunta ang scene dito kay Great Lord of Lords at kay Ob. Sa moment na ito ay nagpapasalamat nga itong si Great Lord of Lords dito kay Ob pero itong si Ob ay wala nga siyang maintindihan sa mga sinasabi ni Great Lord of Lords. Sa moment na ito ay nagpaalam na nga dito si Great Lord of Lords at mabilis nga itong nag-teleport. Sa ginawa ni Great Lord of Lords ay gulat na gulat nga dito si Ob at sinabi nito na bigla na lang daw itong naglaho baka nga daw isang panaginip lang ito. Si Great Lord of Lords nga ay pumunta sa lokasyon nila Erza na kung saan ay nandun si Mr. Pogi. At sa point na din na ito ay nag-switch na nga din itong si Great Lord of Lords dito kay Boo. Sa moment na ito ay sobrang saya nga ni Mr. Pogi kasi nga daw ligtas itong si Boo pero si Boo nga ay walang maalala sa mga nangyari. At ito nga ay napansin ni Erza at sinabi nito na once pala na si Great Lord of Lords ang mag-take over sa katawan nitong si Boo ay hindi pala nito naaalala ang mga ginagawa ni Great Lord of Lords. Dito nga ay napagpasyahan ni Mr. Pogi na magdiwang ng isang celebration sa pagkatalo ni Moro dito kay Goku at ito naman ay ikinatuwa ng lahat especially itong si Boo. After nga ng ilang araw ay nagdiwang na nga itong sila Goku ng isang celebration. At sila nga ay masayang nagkakainan, nagkukulitan at nagkwekwentuhan. Sa moment na din na ito ay nagpaalam na nga itong si Erza sa mga kasama niya na sila Bulma, Dende, Vegeta at sa iba pa. Dito nga ay inihatid na ni Goku si Erza sa planetang Namekian gamit ang instant teleportation. Ginamit nga nila Goku ang Dragon Balls para i-restore lahat ng mga mortal at planet na sinira nitong si Moro, maliban sa isang angel na nag-vanish during ng laban nito kay Moro. Kilala nga natin ito nga ay si Agent Meres. Lumipas na ang ilang araw ay sinundo nga ni Jaco itong sila Boo, Vegeta, at Goku para sumama sa ceremony na gaganapin sa Galactic Patrol HQ. Sila nga ay paparangalan ng Galactic Patrol King dahil sa pagligtas nila sa buong universe sa pamamagitan ng pagtalo nila kay Moro. Sila nga dito ay isa-isang tinawag sa stage at sinabitan ng medal. Ang unang ang tinawag ay itong si Goku na sinundan ni Vegeta, Boo, at Jaco. At after nito ay may isa pang tinawag ito nga ay si Agent Meres. Sa point na ito ay gulat na gulat nga itong sila Goku kasi nga daw buhay pala itong si Meres. Mabilis niyang tinanong ni Vegeta na paano nga daw nangyari yon. Dito nga ay sinabi ni Meres na masaya nga daw siyang makita itong sila Goku at sinabi pa nito na nag-exist nga daw siya ulit pero hindi na ito sang angel. Sa next panel naman ay napunta ang scene dito kanda Beerus at Whis na kasalukuyang pinasummon ng Grand Priest. Dito nga ay sinabi ni Grand Priest kanda Beerus at Whis na may idea na nga daw ang mga ito kung bakit sila pinatawag. Dito nga ay salita itong si Beerus at sinabi nito na alam daw nila pero yun nga daw ay kasalanan lahat nitong si Whis. Salita naman dito si Whis at agad nga itong humingi ng tawad kay Grand Priest at dagdag pa nito na hindi nga daw niya alam na magagawa daw pala ni Meres na lumabag sa batas ng mga angels. Salita naman dito si Grand Priest at sinabi nito na nagkamali daw siya sa pagtitiwala dito kay Whis para i-handle itong si Meres. At dagdag pa dito ng Grand Priest na alam naman daw nitong sila Whis at Beerus na habang buhay na mawawala itong si Meres dahil sa paglabag nito sa Angel's Law at personal ko siyang binura ng temporary bago siya ma-resurrect as immortal. Sa sinabi ni Grand Priest ay nagulat nga itong si Lord Beerus. Salita nga ulit itong si Grand Priest at sinabi nito na hindi na nga daw angel itong si Meres kaya ko ginawa yun kasi may lumapit sa akin para bigyan ito ng pagkakataong mabuhay at ang taong ito ay handa niyang ibigay ang sariling buhay niya para lang iligtas itong si Meres.
At sa moment na ito ay nagpakita na nga itong si Kaioshin at nagsalita nga ito at sinabi nito kay Grand Priest na salamat nga daw sa consideration na binigay nito sa kanya. Sa point na ito ay gulat na gulat nga itong si Biros kasi nga daw parang face of coin nga daw ang kanilang buhay, once na mawala pala itong si Kaioshin ay maaari palang madamay itong si Lord Biros. Habang nag-aaway nga itong si Biros at Kaioshin ay sinabi nga dito ni Grand Priest dahil nga daw sa pag-involve ng tatlong ito sa trouble ni Meres ay bibigyan nga niya ito ng penalty. Dito nga ay kabadong sinabi ni Lord Biros na anong klaseng penalty nga daw yun. Sa next panel naman ay ating makikita itong dalawang tagapagbantay ni Lord Zeno na nagpapahinga. At sa moment na ito ay nakipaglaro nga itong dalawang Zeno Kanda Biros at Kaioshin ng racing. Parang ginawa ng kabayo ang dalawa dito tapos itong si Whis naman ang naging referee sa laro nila. Talagang pinahirapan dito sila Biros at Kaioshin. Imagine guys, once na may nagawa dito sila Biros at si Kaioshin na hindi nagustuhan ng dalawang Zeno ay maaari silang burahin nito. Sa moment na ito ay galit na galit nga itong si Biros Kanda Goku kasi nga daw kasalanan naman nila ang lahat pero siya pa ang nabigyan ng penalty. Sa point na ito ay sobrang pagod na nga itong si Biros pero wala nga siyang magawa kasi nga si Lord Zeno nga ito. Habang nagpapakahirap itong sila Biros, sa side naman nila Goku ay masaya nga silang nadidiwang ng ceremony sa Galactic Patrol HQ.